Hi! Nakahanap din ng pwesto. Masyadong mainit sa paligid at gusto ko mag-vlog naman tayo ng medyo presko, no? Para nga po magsa-summer na. Mga last days na nga po pala talaga ng ano ngayon. Nasa last days na po tayo, no? Sa Bible. Pero nasa last days rin tayo ng Pebrero. Nasa mga last days rin tayo ng Pebrero. Ng February. That's why. Siguro napakainit, no? Okay, mga Bibles, please kunin ang mga Biblia. Mahalaga pong tignan natin yung mga revelation ng Panginoon sa atin ngayon. At meron po ngayon dito, kaya gusto ko kunin yung mga Bible apps nyo o Bible na libro. Bahala kahit ano pa yan, basta Bible kunin nyo yan. Kahit anong Bible yan kunin nyo. Atin pong buklatin sa ito, Revelation. Revelation chapter 14 verses 19 hanggang 19 hanggang 13. We have only 5 verses. Okay? Ito po ang nakalagay. Okay, babasahin ko po. Lalapit ako para malapit, no? Then another angel, a third one, followed them, saying with a loud voice, "If anyone worships the beast and his image and receives a mark on his forehead or on his hand," tandaan nyo, ang pagtatatak pala sa forehead, sa noo, at saka sa kamay, sa hand, no? He also, ito, dun sa mga tumanggap ng tatak daw, sabi dito, he also, o they also, will drink of the wine of the wrath of God. Kaya pala binabanggit na ang book of Revelation, may binabanggit sa book of Revelation na the wrath of God. Yung wrath of God pala para doon sa mga tumanggap ng tatak o selyo ng halimaw. Maliwanag po dito. Yun pala yun. Yung tinanggap nila yung selyo ng halimaw. Tignan po natin mabuti. Okay? He also will drink of the wine of the wrath of God, which is mixed in full strength. Which is mixed in full strength in the cup of his anger. Galit ang Diyos doon sa mga nagpatatak. Oh my Lord, talaga nakakatakot pala itong pag natatakan ka na. Kasi selyado ka na niya eh. No? Sabi niya, in the cup of his anger. Yung anger na ni Jesus yan. Jesus is the God of love. Pero dito, pinapakilala si Jesus na God of anger. Yung anger niya doon sa mga nagpatatak. Mga taksil. Okay. And he will be, and yung mga nagpatatak, and he will be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels. Makikita ng mga angels kung paano susunugin sa Gehenna yung mga nagpatatak. And in the presence of the Lamb. No? Talagang may reckoning na tinatawag. Kapag yung actions mo, actually kinakausap ko lang po dito yung mga maiiwan po sa rapture. Kung naiwan ka sa rapture, make sure man lang at naabutan ka ng video ito, huwag kang magpatatak, please lang. Sapagkat may consequence ayon sa salita ng Diyos. Ano yun? Impyerno. Gehenna. Maapoy na lugar na hindi namamatay ang apoy. Sasalubungin mo ang wrath of Jesus, the wrath of God. Nakalagay sa Bible yan. Ayan ang Bible. Ayan, nakalagay dyan. Okay? Ganun ko para malapit. And the smoke of their torment goes up forever and ever. They have no rest day and night. Those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. Forever and ever yung smoke. Ibig sabihin, kaya may smoke, may apoy. Forever and ever. Tingnan nyo. Iguhitan nyo sa mga Bible nyo to. And the smoke of their torment goes up forever and ever. They have no rest. They have no rest. Maling action, maling decision during the tribulation, ito po ang katumbas. They have no rest. Day and night, they have no rest. Sino yung mga they have no rest? Those who worship the beast and his image.
And whoever receives the mark of His name. Ako, may nabanggit ko ako dito noon dati. Sabi ko, parang at least meron tayong mga idea kung sino-sino po yung mga magpapatatak. Kung sino-sino po yung mga... Kasi yung pangako ng pagpapatatak kasi, parang comfort ang pangako. Okay, dahil nga tribulation, magulo ang lahat, no? Magulo ang mundo. Mangangako ang Antikristo ng comfort. Comfort living, comfort life. Hindi nila alam, day and night wala silang rest sa Gehenna pagdating ng panahon. Yan po ang mangyayari sa kanila. Ano ba? O, pakinggan nyo to. May time pa naman po dyan. Here is the perseverance of the saints who keep the commandments of God and their faith in Jesus. Ano ba yung commandments of God sa panahon ng New Covenant? Isa lang po yan. Love one another. As Jesus loved us, we love one another. At nandoon yung faith natin kay Jesus. Pag nanampalataya ka na kasi kay Jesus, selyado ka na ng Holy Spirit. Oh. And I heard a voice from heaven saying, "Write." Oh, may narinig daw si John na nagsabi, "Isulat mo," sabi niya. And I heard a voice from heaven saying, "Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on." Pag namatay ka, nitong church age namatay ka, naki-Lord ka na at believer ka. Pag namatay ka ngayon church age at believer ka ha, pero pag namatay ka ngayon church age at unbeliever ka, impyerno ka pa rin, Gehenna ka pa rin. Ha? Kaya lang ang binibigyan din lang dito, yung mga maiiwan after ng rapture at mga papasok sa tribulation at yung mga tao doon na tatanggap ng tatak ng halimaw. Yun lang ang binibigyan din dito na maiimpyerno sila. Pero yung mga namatay ngayong church age at hindi rin tumanggap kay Jesus, impyerno pa rin. Sama-sama sila doon sa Gehenna pagdating ng araw. Oh, na. And I heard a voice from heaven saying, "Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit." Oh, okay? So what they may rest from their labors, so that they may rest from their labors, for their deeds follow with them. Okay? Ang isang na kay Kristo na, nakarest na sa kanyang mga labor. Pero yung good deeds sumusunod lagi sa atin. Dahil yung mabubuting gawa, automatikong lumalabas sa atin. Hindi mo kailangan mag-persevere, hindi mo kailangan pilitin na gumawa ng mabuti sapagkat naka-built-in na po yan sa atin nang manampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. No? Ito ay isa sa pinakamalungkot na verse sa Bible. Ito po ang isa sa pinakamalungkot na mangyayari sa katauhan. Especially doon sa mga tatanggap ng tatak ng halimaw. Hindi po yan biro. Nakakalungkot po, nakakaawa. Sila yung mga tao na siguro ngayon church age, no? Kung magra-rapture na mamaya o kaya bukas o whatever. Pero sana madatnan na natin sana. Kung magra-rapture na at nakakakita kayo sa paligid ng parang mga walang interest sa Panginoon, hindi interesado kay Jesus Christ, malamang ito na po yung mga tao na aabutan po nito. Sila na po yung mga tao na aabutan ng iyon. Oo. Yung maiiwan po sa rapture, sila na po yung maiiwan dito sa loob ng 7 years of tribulation. Maaring magpatatak din sila. Yung iba naman maging tribulation saints. Good news, merong magiging tribulation saints pagdating ng araw. Yung malalaman nila, dahil nagbasa sila ng aklat na ito. Nagbasa sila ng aklat na ito, kaya malalaman nila ang truth regarding Jesus and His grace. Dahil maraming Bibles na nagkalat niya, yung mga naiwan ng mga believers, no? Kaya gagamitin ng Panginoon yan. Mga Bibles na ito gagamitin ni Lord pagdating ng panahon. Pero tayo nag-rapture na tayo. Ching! Ganon. Baka pwede na. Baka pwede na. Malay nyo, di ba? Wala nakakaalam. Pwede ngayon, pwedeng bukas, at magpakailan. Pwede ngayon bukas, hindi magpakailan man sa piling ni Jesus na. Diba? Siyempre. Okay? God bless.
Subscribe! Subscribe!